Isang nakakatuwang kwento tungkol kay Mang Lando at ang kapitbahay niyang si Katonyo na mahilig manggaya ng negosyo. Pero sa bandang huli, isang matalinong plano ang nagpabago ng lahat. Panoorin at tapusin ang dulo at alaming ang baong kwento ni Lando at Katonyo. Noong unang panahon, sa isang tahimik na bayan sa San Isidro, may isang lalaking kilala sa sipag at tiyaga, ang pangalan niya Mang Lando. Kasama niya sa buhay si Aling Rosa, ang kanyang matalinong asawa at ang kanilang dalawang anak. Si Mang Lando hindi basta sumusuko. Kahit ilang beses mabigo sa negosyo, lagi siyang may bagong ideya. Pero may problema, ang kapitbahay niyang si Katonyo ay mahilig manggaya. Kapag si Lando nagbenta ng gulay, si Tonyo magbebenta rin mas mura pa. Kapag si Lando nagbukas ng karinderya, may sarili ring karinderya si Tonyo. At kung makapagyabang, parang siya pa ang nakaimbento. Isang araw, nakaupo si Lando sa harap ng bahay, tahimik lang, nilapitan siya ni Aling Rosa. "Mahal, anong iniisip mo?" Sabi ni Lando, "Wala na. Lahat ng negosyo ko, ginagaya ni Tonyo. Hindi ako makalusot." Sabi ni Aling Rosa, di subukan mo kaya magbenta ng kalabasa. Wala pang gumagawa nun." Naisip ni Lando, oo, na ano. Kinaumagahan, may pwesto na siya sa palengke, bili na kayo. Bagong ani at matamis na kalabasa. Bumenta. Ang saya ni Lando, pero syempre. Kinabukasan, ayun na si Tonyo, may pwesto rin. Mas mura pa. Ang mga suki. Lumipat kay Tonyo, si Lando. Umuwing talunan. Pero si Rosa, hindi nawawalan ng diskarte, magsimula ka kaya ng bangus business. Bulong niya. Sinubukan ulit ni Lando, nagbenta ng preskong bangus. At boom, patok sa palengke. Pero teka. Ayun na naman si Tonyo, may bangus din. Mas mura. Si Lando, muntik ng sumuko, pero si Rosa, umiti lang, ako na ang bahala. May plano ako. Nagpagawa si Lando ng plataporma sa bubong, nilagay ang mga kambing. Tahimik lang. Walang ingay. Nabalitaan ng asawa ni Tonyo, may fish farming daw sila Rosa sa bubong. Si Tonyo, napawaw, kung kaya nila, kaya ko rin. Mas malaki pa. Nagpatayo ng mas bonggang plataporma, mas maraming isda. Mas astig. Pero dumating ang ulan. Kulog, ulan, tensyon, lumambot ang kahoy, buom, bagsak ang plataporma. Wasak ang bahay. Lutang ang isda sa sala. Kinabukasan, dumaan si Lando. "Ayos ka pa ba, Katonyo?" Ang sagot ni Tonyo, "Aling? Ang fish farming?" Ang sabi ni Lando ay hindi. "Kambing yon. Nabenta ko kahapon. 70,000 ang kita ko." Tahimik si Tonyo. Hindi nakaimik. Doon niya naisip ang panggagaya, minsan may kapalit. At si Lando, mas lalong umasenso dahil sa talino, tiyaga, at partner na matalino ang asawa niya si Aling Rosa. Sa buhay, hindi sapat ang sipag at tiyaga kung walang sariling diskarte. Hindi lahat ng ginagaya nagtatagumpay. Ang tunay na tagumpay ay galing sa orihinal na ideya, matalinong pagpapasya, at paninindigan sa sariling kakayahan. Imbes na mainggit, piliing magsikap at magtiwala sa sarili. Dahil ang tagumpay na inangkin mula sa sariling talino at tiyaga ay tagumpay na hindi kailanman mananakaw. Kaya tandaan, ang tunay na sikreto sa tagumpay, originalidad, sipag, at talino sa pag-iisip. Kung na-inspire ka sa kwento nating ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at higit sa lahat, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong punang aral, tawa, at inspirasyon. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago naming kwento. Salamat sa suporta.